Mr. Smith, sobra na. Umuwi siyang mag-isa. Bakit niya binibili lahat to? Uuwi ako sa bahay sa katapusan ng taon. Baka inihahanda niya yan para sa akin. Miss Sterling, alam ng buong mundo kung gaano kahirap para sa iyo na itayo ang negosyo mo mula sa wala sa ibang bansa. At siya, kahit isang buwan pa lang akong kasama mo, sa tingin ko, unfair pa rin para sa iyo. Wala ka bang kahit anong duda? Mahal? Ang laki ng lugar na binili mo. Mahal na mahal ko ito. Mahal kita. Mahal. Natutuwa akong nagustuhan mo. Iyan na ang tahanan natin mula ngayon. Anong problema? Mahal? Anong problema? Sino ang tinatawagan mo? Siyempre ikaw ang tinatawagan ko, mahal. Sa tingin ko, dumating na ang delivery ko. Kailangan ko nang umalis. Bye. Miss Sterling, tingnan ninyo, na-intercept namin ang isa pang mensahe. Ihanda mo ang private jet para sa akin. Uuwi na ako agad. Honey, kamusta itsura ko? Honey, napakaganda mo talaga. Oh, nasa baba na si mommy ko at yung mga kaklase na inimbita ko. Darating na sila anytime. Ngayon ang malaking araw natin. Inimbita ko sila para mag-celebrate ng bongga. Okay? Sige, kung ano sabi mo. Oh, sa wakas, nakatira na tayo sa malaking bahay. Ang asawa ko, talagang astig. Honey, Ang hirap ng pinagdaanan mo. matagal kang nagtrabaho sa ibang bansa nang napakahirap mag-isa ka lang. At pagbalik mo, binilhan mo ako ng malaking bahay na ito at itong magandang wedding dress. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan. Honey, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Hindi babalik si Victoria hanggang sa katapusan ng taon. Hindi ako pwedeng maghintay na lang ng wala. Ito na lang ang damit na nakatambay. Kaya sa panahong ito, mag-enjoy talaga ako. Honey, baba ako at bibili ng inumin para sa mga kaklase mo. Dito ka lang at alagaan mo si Mami at ang mga kaklase. Sige honey, ikaw na. Hoy, honey, Anong balita? may kailangan ka ba? Wala. Ingat ka lang. Sige, hintayin kita hanggang sa pagbalik mo sa katapusan ng taon. Miss Sterling, nandito na po tayo. Ako na lang ang aakyat. Miss Sterling! Sasama po ako sa inyo. Victoria Sterling? Well, bakit nandito ka rin? Kayo. Hindi ko inaasahan yan, Victoria Sterling. Si Sarah, inimbita ka pa para ipagdiwang ang bago niyang kasal. Anong bagong kasal? Magkakasama tayo sa college. Tigilan mo na yung acting mo. Noong college, mahilig kang gumala nang hihingi ng libreng pagkain sa iba, no? Nagpanggap kang work-study student araw-araw. Pero sa totoo lang, naglibot ka lang nang hihingi ng libreng pagkain. Ano, nandito ka para manghingi ng libreng pagkain ngayon rin? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pumupunta ka pa sa parehong palapag. Ang kapal ng mukha mo para sabihing hindi mo alam? Uuwi na ako sa sarili kong bahay. Anong pakialam mo? Sarili mong bahay, no? Alam naman ng lahat na galing ka sa mahirap na pamilya. Paano mo na-afford ang mansion na ito? Tama na. Alam kong sumisipsip ka kay Sarah. Wala ka bang hiya? Tigilan mo ang bibig mo. Anak, nandito na ang mga kaklase mo. Ah, oo. Ma, titingnan ko. Z. Hi, welcome. Pasok. Miss Sterling, anong nangyayari? Hindi ba ito yung binili mong lugar? Sandali, bakit nandito siya? Hindi ko siya inimbita. Gets ko na. Nakita niya yung moments post mo. Tapos pumunta siya ng walang imbitasyon. Pumunta siya rito para magpalibre. Naku naman, ang kapal ng muka. Unit 302, Building 6.
Ito talaga yung binili kong lugar. Victoria, tagal na no? Bakit ka pumunta sa bahay ko nang hindi man lang nagsasabi? At wala kang dalang regalo? Oo naman, walang modo. Anong alam niya sa manners? Ang kapal ng mukha niyang pumunta pa rin. Tinatawag mo akong palamunin? Magdiriwang ka ng kasal dito mismo? Tama na, Victoria. Tigilan mo na ang pagpapanggap, okay? Nakita mo lang yung moments ko at bumalik ka agad para makipagpalibre ng pagkain at inumin. Parang noong college. Kalimutan mo na. Alam kong wala kang pera. Wala kang pambili ng regalo. Hindi kita masisisi. Eto ang deal. Yumuko ka sa akin ng 3 beses sa pinto. Magsabi ka ng 3 blessings. Saka kita papasukin. Ano sa tingin mo? Tama, bilisan mo at magbow. Anong sinabi mo? Gusto mo akong yumuko sa'yo? Tama na, Victoria. Si Sarah ay nagpakita na sa iyo ng sapat na respeto. Ano? Hinihiling lang na yumuko ka? Sobra ba iyon para sa iyo? Huwag mong subukan ang swerte mo. Kung hindi ka yuyuko ngayon, hindi ka makakapasok sa pintong ito. Hindi mo ako papasukin? Alam mo ba kung kanino itong bahay? Oh, bahay ko ito. Siyempre, para bang sa iyo? Ang asawa ko lang ang bumili ng bahay na ito. Eh ano, naiinggit ka? Ang asawa mo? Ang asawa ni Sarah ay nagtatrabaho sa isang multi-billion-dollar na kumpanya. Isang executive sa Zenith Group. Ang general manager ng Asian branch. Uy, Victoria. Isang big shot sa ganoong level. Sa buong buhay mo. May nakilala ka na bang ganoon? Zenith Group? Siya nga kaya? Sarah, anong nangyayari? Bakit hindi mo sila pinapapasok? Mom, walang dala itong isa. At siya pa ang nag-uusap tungkol sa bahay natin. Kalimutan mo na, okay lang na walang dala. Masayang araw ito. Huwag kang makipagtalo sa kagaya niya. Tuloy kayo mga anak. Tara na, peasant. Utang namin ang bahay na ito sa aming manugang. Talagang kahanga-hanga siya para sa isang lalaki na umasenso sa ibang bansa. Iyon ay talagang kahanga-hanga. Kung ang anak mong babae ay nakakuha ng ganyang kahusay na asawa, napakagaling na asawa, hindi ba iyon nagpapakita na may kakayahan siya? Oo naman. Manugang? Miss Sterling, ang wedding dress na ito ay ginawang kamay ayon sa iyong disenyo. Ito ay walang kapareho. Honey, maganda ba ito? Siyempre, honey. Kapag isinuot mo ito sa araw ng kasal, magmumukha kang kamangha-mangha. Uy, huwag mong hawakan. Madudumihan mo ito. Amoy kahirapan ka. Nadumihan mo ang aking damit ng iyong kahirapan. Iyong wedding dress mo, ha? Ulitin mo iyan. Sarah, sa harap ko mismo, sabihin mo ulit, kaninong wedding dress ito? Kaninong bahay ito? Victoria? Sobrang nagseselos ka sa akin, no? Trinato kita bilang dating kaklase, tapos binabastos mo ako. Sarah, nakatira ka sa bahay ko, suot ang wedding dress ko. Wala ka bang hiya talaga? Sweetie, anong klaseng kaklase yan? Sa sandaling pumasok siya sa bahay na ito, nagsimula na siyang manggulo. Well, nagseselos lang siya na ang pamilya namin ay gumaganda. Victoria, mula pa noong college, minamaliit mo na ako. Nagbabad ka sa library araw-araw. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Anong silbi ng pag-aaral mo? Kaya mo bang bumili ng bahay at damit na ganito? Mas mabuti pang mag-asawa ng mayaman. Ngayon, nasa akin na lahat ng gusto ko. Tama na. Alam mo ba kung sino siya? Bakit mo akalaing hindi niya kayang bilhin iyan? At sino itong mayamang binata? Ang sabik mong ipagtanggol siya. Nagtataka ako kung bakit ka nakaayos ng husto. At suot mo pa yung limited edition spring collection. Kaya may sugar daddy ka? Kaya pala, nagtatrabaho siya bilang bar girl. Kaya pala ang yabang ng salita niya. Noong nasa school pa, narinig ko na bar girl siya sa labas ng campus. Sino bang mag-aakala, kahit pagkatapos ng graduation, mistress pa rin siya ng mayamang lalaki. Tama na. Alam mo ba kung sino si Miss Sterling? Bakit ka nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya? Sino siya ha? Ang lover mo. Obvious. Bakit mo ako sinaktan? Tama na. Sarah, sabi mo sa'yo ang bahay na ito at ang damit. May ebidensya ka ba? Ipakita mo sa akin at aalis na ako agad. Well, patuloy ka lang sa pagpupumilit hanggang sa bumangga ka sa pader? Ang sabik mong makita ang titulo ng bahay namin? Sige, ipapakita ko sa'yo. Sumama ka sa akin. Calvin, ikaw nga. Pinaganda kita
At ito ba ang isusukli mo sa akin? Ma, saan mo inilagay ang titulo ng ari-arian natin? Nasa bookshelf na iyon. Bakit hindi mo tawagan si Calvin at tanungin? Siya. Konti na lang ang oras ko. Ang antik na singsing na ito ay para sa'yo. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala ko sa'yo ang buong pamilyang Sterling. Calvin, mula ngayon, alagaan mo si Victoria. Tatay, tatay. Uy, honey. Saan ba ang titulo ng ari-arian natin? Nasa unang shelf. Anong meron? Wala lang. May kaklase akong naghahanap lang ng gulo. Hindi siya naniniwala na binili mo ang bahay na ito. Gusto niyang makita ang titulo ng ari-arian. Para sa ganyang tao, tawagan mo lang ang security at paalisin mo siya. Well, tama ka. Pero... Oo nga pala, honey. May antik na singsing sa bookshelf mo. Kanina ko kasi inayos. Aksidente kong nabasag. Okay lang naman, di ba? Ay, peke lang iyon. Wala namang halaga. Eh, ano kung basag? Wala yun. Honey, nagdadrive ako ngayon. Malapit na. Yung classmate mo, tatawag ako ng security at palalayasin ko siya agad. Siya. Mahal kita, honey. Eto, buksan mo ng malaki ang mga mata mo, Dam. Tingnan mong mabuti. Uy, mayroon din akong marriage certificate dito. Gusto mo ring tingnan? Hintayin mo lang, Calvin Smith. Ito ang aming major shareholder ng neighborhood at ang may-ari ng Unit 302, Building 6. Babalik siya sa katapusan ng taon. Tandaan ng lahat ang mukhang ito. Magpakita ng magandang asal. Kung may mang-insulto sa kanya, wala akong pakialam kung sino ka, mag-impake at umalis agad. Nakuha nyo? Nakuha. Security ba ito? Tawagin mo ang manager mo. Manager, para po sa inyo. Sir. Ano? Unit 302, Building 6, may gumagawa ng gulo doon? Huwag mag-alala, dadalhin ko ang mga tauhan ko ngayon din. Lahat, kunin ang inyong gamit. Sumunod kayo sa akin. Opo, sir. Kita mo? Kaya umalis ka na. Sabi ng asawa ko. Hindi ka welcome sa bahay namin. Ito ang bahay na binili ko. Sinasabi mo bang hindi ako welcome, ha? Ikaw ang bumili? Victoria, tigilan mo na yung kalokohan. Hindi mo kailanman makakaya ang kahit isang ladrilyo ng bahay ko. Ngayon ang araw ng kasal ko. Ayoko makipag-away sa iyo. Umalis ka na ngayon. Dinudumihan mo ang aming bahay kasal. Bagong kasal, ha? Bahay kasal, ha? Kaya, bibigyan kita ng munting regalo. Anong ginagawa mo? Victoria, baliw ka ba? Kahit nagseselos ka, hindi mo to pwedeng gawin. Lakas ng loob mo sirain ang bahay ko? Sweetie, harapin mo siya. Wedding dress ko. Punit niya ang wedding dress ko! Mom, hindi ko na kailangan harapin siya. Tapos na siya. Victoria Sterling, akala mo ba kung nasaan ka? Kung masira mo ang isang laryo dito o punitin ang wedding dress ko, hindi mo to kayang bayaran sa 100 buhay. Oh, hindi ba? So, akala mo hindi ko kayang bayaran? Victoria, nababaliw ka na. Sige, hayaan mo siyang sirain. Babayaran niya ito ng buhay niya. Sweetie, tingnan mo siya. Yung broke loser na yan. Ang cheap niyang buhay ay hindi man lang piso. Wala talaga siyang pambayad. Hindi kaya? Eh di sa kulungan siya mapupunta. Hindi na siya makakaahon. Kailanman? Victoria? Sige, magpatuloy ka sa pagsira. Pagdating ng security, babayaran mo to. Babayaran mo to. Paninindigan ko yan. Sirahin lahat.
Hoy, sino ang gumagawa ng gulo dito? Kayo po. Sakto lang ang dating mo. Dalhin mo siya agad. Ano pang hinihintay mo? Bulag ka ba? Magnanakaw siya. Pumatay siya. Dalhin mo siya ngayon. Ma'am, Hindi ito trabaho namin. Anong sinabi mo? Taon-taon, nagbabayad kami ng sobrang pera sa property management company. Bakit ba namin kayo binabayaran? Ang asawa kong si Calvin Smith ay ang top boss ng kumpanya ninyo. Huling tanong ko na sa iyo, kaya mo ba siyang arestuhin o hindi? Magtanong ka hanggat gusto mo? Hindi siya mangahas na arestuhin ako. Ibigay mo na? Hindi ba sinabi mo lang, pagdating ng security, babayaran ko ito? Ngayon, sa harap ng mga gwardiya, sisirain ko ang bahay na ito. Diyos ko, tigil. Sweetie, tawagan mo si Calvin. Siya na ang bahala. Hello? Hello? Calvin Smith? Sino ka? Sino ako, ha? Makinig kang mabuti. Ako ang sumisira ng bahay mo. Mahal ang alak sa mesa, ha? Lakas loob mo sirain ang mga gamit ko? Sino ka ba? Bahay mo? Ang bahay na ito. Sinisira namin ito kapag gusto namin. Maganda rin ang vase na iyon. Makinig ka. Tigil! Sino ka bang gago? At ang chandelier. At itong buong bahay. Ikaw ay... Julian? Ikaw pala? Oh, ako nga. Miss Sterling, papunta na si Calvin. Magtago ka muna. Kokolektahin ko talaga lahat ng ebidensya ng kanyang affair para sa iyo. At para siyang umalis, nawala. Honey, Honey, kilala mo ba siya? Siya ang bagong executive assistant sa Zenith Group HQ. Mahal, kilala mo ba siya? Siya yung bagong executive assistant sa HQ ng Zenith Group. Julian, nawawala ka ba sa sarili mo? Ito ang wedding celebration ko at naglakas loob ka pang manggulo? Alam mo ba na sa pagsira mo lang ng mga ito ngayon, kaya kitang ipakulong habang buhay? Nagtataka ako kung bakit ang tapang ng babaeng yon. Yun pala, may lalaking sumusuporta sa kanya. Mahal, nasa kwarto ngayon ng college classmate ko. Umaasa lang siya sa suporta ng lalaking ito. yung gold digger, naglakas loob bang kumapit sa Zenith Group ngayon? Hindi ba niya alam na si Calvin ang general manager ng Asia branch office ng Zenith Group? Isang kawawang munting assistant. At may kapal pa siya ng mukha na sumalungat kay Calvin. Siya ba yung dinala mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka dito ngayon din. Teka! Calvin Smith, pag-isipan mo mabuti. Buksan mo ang pintong ito. Huwag mong pagsisihan ito mamaya. Pagsisisi? Kinakausap mo ba ako? Matagal na akong nakabalik. Kakasimula pa lang siya sa kumpanya. Malamang hindi niya alam ang relasyon ko kay Victoria. Wala akong dahilan para matakot sa kanya. Julian, maliit na bagong executive assistant ka lang. Sino ka ba? Nangahas ka bang magdala ng mga tao dito para sirain ang bahay ko? Maniwala ka man o hindi, dahil dito lang, ipapaalis kita sa board. Calvin Smith, binabalaan kita ng isang beses pa. Para sa ikabubuti mo ito. Ako ang general manager. Sino ka ba? Bakit ka nangahas na kausapin ako ng ganyan? Sige, hulihin ninyo siya. At yung nasa loob din. Bingi ka ba? Sabing arestuhin mo itong lalaki ngayon din? Calvin,
Ang mga guard na ito, hindi sumusunod sa utos natin. Anong tapang mong balewalain ang utos ko? Calvin Smith, ang yabang mo ha. At sino ka ba? Wala kang karapatang utusan ng mga guard na ito. Sino ako ha? Ako ang homeowner dito. Narinig mo yon? Ginulo ang bahay ko. Ako ang homeowner. Inuutusan kitang kumilos ngayon din. Ikaw ang homeowner? Calvin Smith, ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Binili ito ng asawa ko gamit ang sarili niyang pera. Huwag kang makialam. Oh, talaga? Hoy, sabihin mo, sino ang homeowner ng Unit 302, Building 6? Ito ay, magsalita ka. Sabihin mo ang apelyido ng homeowner. Ang apelyido ng homeowner ay Sterling. Ano? Sterling? Calvin, hindi ba dapat sa'yo ang bahay na ito? Bakit naging Sterling? Kaya pala ibang tao ang bumili ng bahay? Tigilan mo na ang kalokohan. Sabi ng kapitan, ang may-ari ng Unit 302, Building 6 ay si Miss Sterling. Honey, ano ba ang nangyayari? At sino ba talaga itong si Miss Sterling? Oo nga, Calvin. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Miss Sterling? Calvin, huwag kang magpanik. Sabihin mo ng mas malakas para sa kanila. Sino si Miss Sterling? Bakit ka nakatira sa bahay ni Miss Sterling? Sabihin mo! Honey, sabihin mo na, binili mo ba talaga ang bahay na ito o hindi? Calvin, pakiusap, huwag mo kaming lokohin. Akin ang bahay syempre. Si Miss Sterling naman, boss ko siya, iyon lang. Bakit hindi ko aaminin? Si Miss Sterling ang chairman ng Zenith Group. Boss ko siya. Regalo ito sa akin ng boss ko. Ah, ganun. So pinahahalagahan si Calvin ng boss niya. Ganun pala. Oh, ako ang general manager ng Asia Division ng Zenith Group. At si Miss Sterling, boss ko. Kinilala ang aking trabaho at binili ako ng bahay. Ano ang mali doon? Magaling. Calvin Smith, ang kapal ng mukha mo. Ah? Sa tingin ko nagseselos ka lang dahil pinapahalagahan ako ni Miss Sterling. Sayang, isang munting assistant na tulad mo gusto mo ng gantimpala na ganito pero hindi mo yan makukuha sa buhay na ito. Ang galing naman. Hindi maganda ang magkumpara. May isa talagang laging nagkukulang. Nagtatrabaho lang si Calvin at nakakuha ng bahay. Isang bahay lang, sapat na para maging sobrang yabang mo? Honey, narinig ko na ang boss mo ay magbibigay sa'yo ng sasakyan. Parang Ferrari, di ba? Kita mo? Ano ang posisyon ng asawa ko sa kumpanya? At ikaw, ano ang posisyon mo? Ang tapang mong suportahan ang yang walang perang talunan. Kotse? Calvin, gusto mo ba ng kotse? Hindi naman sa gusto ko. Pinilit niya akong bilhan. Ayaw ko, pero anong magagawa ko? Sobrang effort niya para maging mabait sa akin. Calvin Smith. Kaya pala ganito mo tinatapak ang pag-ibig natin. Honey, kapag nakuha mo na ang kotse, tandaan mong ako ang magdadrive. Hindi tulad ng mga broke loser na hindi man lang makakahawak ng Ferrari sa buong buhay nila. Calvin, tigil mo na. Sigurado ka bang handa pa si Miss Sterling? Bilhan ka ng kotse ngayon? Hindi mo deserve malaman ang tungkol sa relasyon ko kay Miss Sterling. Tingnan mo, kahit anong gusto ko, bibilhin niya para sa akin. Handa na handa siya. Maniwala ka. Isang tawag lang, kahit nasa ibang bansa si Miss Sterling, may ipapadala siyang sasakyan agad, direkta sa harap ng bahay ko. Hindi ako naniniwala diyan. Kung ganyan ka kagaling, tawagan mo siya ngayon. Sige, ipapakita ko sa'yo, maliit na assistant, kung paano ako tratuhin ni Miss Sterling na akala mong hindi mo maaabot talaga. Yung babaeng yun, nandyan pa. Hihilahin ko siya palabas. Si? Tigilan mo na. Nasa linya na si Miss Sterling. Hello, Miss Sterling. Ako to. Miss Sterling, ito si Calvin Smith. Anong tawag mo sa kin? Miss Sterling. May mga bagay ako sa trabaho. Gusto ko itong pag-usapan sa iyo. Miss Sterling.
Tungkol sa Ferrari na ipinangako mong bilhin para sa akin. Kailan mo yan isa sa ayos? Mahina signal. Ibaba ko na. Hello, Miss Sterling. Hello, nandyan ka ba? Miss Sterling, hello. Kumusta na, Mr. Manager? Nasa baba na ba ang Ferrari mo? Siya. Mahina ang signal niya. Busy siguro si Miss Sterling ngayon, kaya wala siyang oras. Kapag may oras na si Miss Sterling, siguradong maaalala niya ang promise niya. Promise? Calvin, tigilan mo na ang pagloloko sa sarili mo. Bakit ka pinatayan ni Miss Sterling? Wala ka talagang clue, no? Ni hindi mo alam kung ano ang ginawa mo? Isang kawawang executive assistant lang. Anong alam mo? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Anong alam ko, ha? Alam ko kung gaano kahirap para kay Miss Sterling na magsimula ng negosyo sa ibang bansa ng mag-isa. Alam ko na gabi-gabi siyang puyat at ang pagpapatakbo ng kumpanya ay sumira sa kanyang kalusugan. Alam ko na para aliwin ang mga kliyente, uminom siya hanggang sa dumugo ang tiyan. At ikaw, dalawang mukha kang hayop, habang tinatamasa mo ang lahat ng perks na binibigay ni Miss Sterling sa'yo. Nasa bahay ka at nag-enjoy. Pinapangahasan mo akong tawaging dalawang mukha? Alam na alam mo yan. Miss Sterling ay sobrang dami ng nagawa para sa'yo. At ikaw, masasabi mo ba yan ng may malinis na konsensya? Nagawa mo ba ang nararapat para kay Miss Sterling? Tama na. Mahirap ang sitwasyon ni Miss Sterling. Madali ba ang asawa ko? Ang masayang buhay ng asawa ko ngayon. Ay dahil lahat sa sarili niyang pagsusumikap. Nakuha niya lahat iyan ng paunti-unti. Hakbang, hakbang. Bukod yan, mas malapit ka ba kay Miss Sterling kaysa sa asawa ko? Anong karapatan mong magdulot ng alitan? Sa pagitan ng asawa ko at ng kanyang boss? Tama iyan. Calvin Smith, lakas loob mo bang ulitin iyan? Isa kang maliit na assistant na isang buwan pa lang dito. Alam mo ba kung ano ang relasyon ko? Kay Miss Sterling? Siyempre alam ko. Dahil sa nakaraang buwan, nasa tabi ako ni Miss Sterling, naglilingkod sa kanya. Gusto mo bang ituloy ko pa? Ano na ang alam mo, Sabi ko na sa'yo, alam ko na lahat. Julian? Binabantaan mo ba ako? Mukhang hindi mo pa alam ang lugar ko sa puso ni Miss Sterling. Anong ibig sabihin mo? Huwag kang magpanggap na tanga. Makinig ka. Kahit sabihin mo sa kanya lahat ng nangyari dito ngayon, bibili lang ako ng mga mumurahing regalo at aalwan siya ng kaunti. Maniniwala pa rin siya sa akin. Calvin, wala ka talagang hiya. Oh? Hindi mo lang talaga naiintindihan ang mga babae. May iba akong babae dito. Pero ano naman? Sa tingin mo ba makikinig si Victoria o maniniwala sa isang maliit na assistant na katulad mo? Pinaglalaruan mo ang damdamin ni Miss Sterling. Di ka ba natatakot sa karma? Karma? Galing kanino? Victoria Sterling? Makinig ka. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Tsaka, Tatanggapin niya lahat ng gagawin ko ng kusa. Bibigyan kita ng $1,000,000. Magkunwari ka lang na wala kang nakita ngayon? Ano sa tingin mo? Mahal, bakit ka ba nagpapadala ng pera sa kanya? Isipin mo na yung $1,000,000 ay paraan ko para magkaroon ng kaibigan. Kapag pumasok na ang pera, alis ka na. Pero yung bitch na yan sa kwarto, mananatili. Kami na ang bahala sa kanya. Ano sa tingin mo? I-transfer mo sa akin ang pera? Ngayon din? I-freeze mo lahat ng bank cards ni Calvin Smith. Ngayon? Ilipat mo na sa akin. At aalis na ako agad. Hemp. Ano? Na-freeze ang bangkar ko? Ano ang problema, Mr. Smith? Hindi ba sinabi mo na gusto mong maging kaibigan ako? Ikaw ang makapangyarihang general manager ng buong Asia Division. Paano mo naman hindi maabot yung konting pera? Uy, Miss Sterling, bakit naka-freeze ang bank card ko? Baka nagkamali ang isa sa mga tauhan ko. Busi ako ngayon. Mag-usap tayo mamaya. Hello? Hello? Ano na naman, Mr. Smith? Ini-ignore ka na ba ni Miss Sterling? Bulsh. T. Busy lang siya. May konting nangyari. Sigurado ka ba talaga? Tumahimik ka, Julian. Huwag mong sabihin na may gusto ka kay Miss Sterling.
Ano kung oo? Buwisit. May crush ang assistant sa CEO. Sobra naman ang pangarap mo. Ang gentleman mo naman umasta. Sinasadya mo yan para makalapit kay Miss Sterling, ha? Anong kalokohan yung sinasabi mo? Gusto mo bang manligaw kay Miss Sterling? Sino ka ba para gawin yan? Ano bang problema ko? Hindi tulad mo. Hindi ako nang loloko. Anong sinabi mo? Si Calvin ba ang sinasabi niya? Imposible. So totoo bang may iba si Calvin? Calvin, ano bang nangyayari? Magpaliwanag ka. Sino ang sinasabi mong may iba? Ikaw ang sinasabi ko, Calvin Smith. May isa ka dito at isa pa sa ibang bansa. Nakatira ka sa bahay ni Miss Sterling at may iba ka pang babae. Alam mo ba na may fiancé siya sa ibang bansa? Totoo ba to? May fiancé siya? Mahal? Sinungaling ka. Hindi! Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, pupunitin ko ang bibig mo. Sige. Talaga? Kaya may kapal ka ng mukha na sabihin na wala kang fiancé? Hindi ay hindi. Pwede kong tawagan si Miss Sterling ngayon. Lahat ng sinabi mo, sasabihin ko sa kanya. Word for word. Sige, gawin mo. Talaga bang hindi ka natatakot? Ano bang ikatatakot ko? Alam mo naman kung gaano ako ka-close kay Miss Sterling. Akala mo ba talaga kaya mo siyang gawing kalaban ko? Makinig kang mabuti. Kahit tawagan mo si Victoria Sterling ngayon, masisibak ka lang. Hindi siya maniniwala sa kahit isang salita mo. Huwag mong pagsisihan ito. Sige. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Ako ito. Miss Sterling, sa tingin ko, baka kailangan mo ng mas mabuting lalaki. Nagkaroon ba talaga siya ng lakas ng loob na mag-confess kay Miss Sterling? Baliw ba siya? Assistant lang. Naghahanap lang ng mapapahiya. Hahaha. Actually, sa mga araw na nagtatrabaho ako sa tabi mo, yan na ang iniisip ko sa buong panahon. Ang sipag mo magtrabaho at nag-iisa ka lang, kailangan mo talaga ng taong mag-aalaga sa'yo. Imbes na mag-focus ka sa lalaking walang pakialam sa'yo kahit kaunti. Gusto kong manatili sa tabi mo para protektahan at suportahan ka hanggat kaya ko. Tigilan mo na ang paglinlang sa sarili mo, Julian. Sinabi ko na sa'yo, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ka niya paniniwalaan. Mahal niya ako. Ako lang ang mamahalin niya. Kahit anong pagkakamali ko, papatawarin niya ako. Pero ikaw, isa ka lang outsider. Wala ka sa league ko. Alamin mo ang iyong limitasyon. Eksakto, di ko na kaya panoorin. Tigilan mo na ang panaginip, Julian. Oras na para harapin ang realidad. Pwede ba? Bigyan mo ako ng sagot? Sige. Tinatanggap ko. Ano? Miss Sterling, ano po ang sinabi niyo? Sinabi ko pong, oo, kung pumayag ka, magpapakasal tayo sa susunod na buwan. Opo, Miss Sterling, oh. Hindi ako. Nangahas ka bang ulitin iyon? Hoy, ulitin mo yan. Julian, Calvin, ano ba ang sasabihin mo? Narinig mo lahat ng sinabi ni Miss Sterling. Oo na ang sinabi niya sa akin. oo, pero hindi ako. Anong karapatan mong tumanggi? Hindi mo ba sinabi na wala kang fiancé? At di ba sinabi mo na ikaw at si Miss Sterling ay boss at subordinate lang? Anong karapatan mo bilang subordinate na makialam sa kung sino ang papakasalan ng boss mo? Oo, mahal. Siya na ang fiancé ni Miss Sterling ngayon. Hindi natin afford na suwayin siya ngayon. Anong alam mo? Anong fiancé? Kung wala ang pahintulot ko, Victoria Sterling ay walang karapatang magpakasal sa iba. Ano? Mahal? Anong sinabi mo? Anong sinabi ko? Sinasabi ko ito dito at ngayon. Hindi ko yan papayagan. Hinding-hindi magpapakasal si Victoria Sterling sa kanya.
Hindi siya magbabago ng isip, talagang hindi. Calvin Smith, sobra ka na. Ano? Mahal, ikaw. Sinabi mo sa akin, hindi mo hahayaang si Victoria ay magpakasal sa ibang lalaki. Anong mali? Mahal, huwag kang mainggit. Close kami ni Miss Sterling. Siguradong makikinig siya sa akin. Tatawagan ko si Victoria ngayon din. Haharapin ko siya mismo. Hindi ako nag-overthink. Anong sinabi mo? Yung Miss Sterling na sinabi mo, anong first name niya? Victoria Sterling. Bakit? Victoria Sterling. Oo, honey. Tatawagan ko siya ngayon. Kahit anong spell ang ginawa mo sa kanya, babaguhin ko ang isip niya. Ako lang talaga ang pinakikinggan niya. Honey, sandali lang. Yeah, Calvin, baka dapat kang maghintay at pakinggan mo muna kami. Anong dapat ikatakot? Kahit na si Victoria Sterling ang chairwoman ng Zenith Group, ako ang pinakamahalaga sa kanya. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya pwedeng magpakasal sa iba. Wala yan. Uy, narinig mo ba ako? Ako si Calvin Smith. Ako si Calvin Smith. Ako si Victoria Sterling. Anong kailangan mo? Victoria, anong ginagawa mo dito? Nandito na ako simula pa lang. Mula pa sa simula. Yung kaklase mo noong college na kakatukoy mo lang, siya ang sumira ng bahay natin. Oo, Kaklase mo sila noong college. Hindi mo yun inaasahan, di ba Calvin? Isang maliit na pagkakamali. Imposible. Talagang imposible. Tigilan mo na yung pag-record. wala nang silbi, Calvin. Bawat salitang sinabi mo, lahat ng ginawa mo, nakuha ko lahat sa camera. At itong bahay, ang marriage certificate sa kwarto mo, ang property deed na may pangalan mo at ng kanya, ang punit-punit na wedding dress na suot niya, lahat ng ito ay magsisilbing ebidensya ng pagtataksil mo. Pinakita mo sa kanya ang titulo ng lupa. Kailangan kitang pasalamatan, Calvin. Salamat sa pagbitaw sa isang napakabuting babae. Salamat at itinulak mo siya diretso sa aking mga bisig. Hindi mo pwedeng makasama siya. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Paano ba kita tinrato? Suriin mo ang konsensya mo at sabihin mo, paano mo ako tinrato? Hindi ka pwedeng makasama siya. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Paano kita tinrato? Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihin mo sa akin, paano mo ako tinrato? Ikaw mismo nagsabi niyan, dito mismo. Narinig ko ang bawat salita. Sinabi mo na wala kang fiancé. Boss at empleyado lang tayo. Sinabi mo na ikaw, Calvin Smith, si Sarah Chris lang, ang iyong babae. Sinabi mo ba lahat yan? Na-record ko bawat salita? Salita sa salita? Mula ngayon, ganap nang tapos ang relasyon natin. Honey, anong nangyayari dito? Siya ba talaga ang fiancé mo? Yung broke loser na yon mula sa college, siya pala ang founder at chairman ng Zenith Group at fiancé pa ni Calvin. Wala nang iba. So basically, ang bahay na ito ay isa pang regalo niya kay Calvin. Calvin, magsalita ka naman. Sa'yo ba ang bahay na ito o hindi? Makinig, kaya kong ipaliwanag. Victoria, pakinggan mo muna ako. Hindi ito tulad ng nakikita mo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngayon, natatakot ka? Taksil kang walang kwenta. Masyado akong nagkamali sa'yo. Lahat ng effort na ibinigay ko sa'yo at lahat ng pagmamahal ay nasayang lang sa isang aso. Kaya simula ngayon, wala na akong kinalaman sa'yo. I-relay mo agad ang mga utos ko. Simula ngayon, bawiin na lahat ng access ni Calvin. Alisin siya sa Zenith Group at i-fire siya ng tuluyan. Opo, Ano? Na-fire? Honey, magsalita ka naman. Magmakaawa ka, hindi ka pwedeng ma-fire. Victoria, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ang dami kong ginawa para sa iyo nitong mga taon. Ang dami kong ginawa para sa kumpanyang ito. Lahat ng meron ng grupo sa Asia at lahat ng nasa kumpanyang ito. Ginawa ko gamit ang sarili kong mga kamay. Pinagtaksilan kita, nag-ingat ako ng kerida sa probinsya. May iba akong pamilya, pero lahat ng ginawa ko para sa iyo
At para sa kumpanyang ito, hindi mo talaga maitatanggi. Hindi mo pwedeng itapon na lang ako. Akala mo ba kung sino ka? Sa tingin mo may kaya ka? Ha? Kung wala ang kapangyarihan ko? Ano ka ngayon? Sabihin ko sa'yo. Lahat ng ibinigay ko sa'yo, pwedeng-pwede kong bawiin kahit kailan. Victoria, kailangan mo ba talagang gawin to? Wala ka bang puso? Paano naman ang lahat ng taon nating magkasama? Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig na yon? Yung bagay na yon? Peke lang yan. Walang kwenta. Bahala na. Sira na. Ano ngayon? Ito ang alaala na iniwan sa'yo ng tatay ko. Ito na ang huling pagmamahal ko para sa'yo. At ngayon, nabasag ito kasama ng antigong singsing na ito. Sige. Victoria, kailangan mo ba talagang lumayo ng ganyan? Di ba? Calvin, ikaw ang lumampas. Sa tingin mo ba, sa estado mo ngayon, may karapatan ka pa bang manatili sa kumpanyang ito o manatili sa tabi ni Miss Sterling? Kahit itong bahay mo sa bansang ito, malamang hindi mo na kayang mapanatili. Calvin, paano mo nagawa ang ganyan? Immoral ka talaga. Kung ako ang tatanungin mo, hindi na pwedeng manatili si Sarah sa iyo. Sarah, sa tingin mo rin ba? Hindi ko alam. Sige, sinasabi ko sa iyo. Kung wala siya, ako, si Calvin, ay ang General Manager pa rin ng Asia Division at ang CEO ng Zenith Group. Sa tingin mo ba masisibak mo ako sa isang salita lang? Sa panaginip mo, Victoria, kailangan kitang pasalamatan. Sa lahat ng mga taong ito, pinag-concentrate mo ang lahat ng negosyo ng Zenith Group sa domestic market at kasabay nito, ibinigay mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Kung wala ka, ako, si Calvin, ay CEO pa rin. So wala kang pakialam sa akin, ha? Sige. Wala kang koneksyon sa kahit ano sa bahay ninyo. Anong sinabi mo? Calvin, sobrang mayabang mo. Wala ka ng iba kundi general manager na appointed ng board. Anong karapatan mong kontrolin ang mga branch ng grupo? Akala mo hindi ko kaya? Sasabihin ko sa'yo. Victoria, habang wala ka sa ibang bansa, natapos ko na ang independent IPO ng branch at ang shareholding reform. Ngayon ako ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya at wala kang kahit anong equity. Sino sa tingin mo ang pakikinggan ng mga executives? Ginamit mo ang equity na ibinigay ko sa'yo para ipagkanulo ako. Sorry, ikaw lang ang masisisi sa sobrang pagtitiwala mo sa akin hanggang sa punto na ang mga bagay na ibinigay mo sa akin ay lampas na sa iyong kontrol. Hindi mo man lang kayang kontrolin ang sarili mo, Victoria Sterling. Ang pinakamahalaga mong mga assets ay nasa bahay na ngayon. Paano kung kunin ko lahat ang mga assets na ito at iwanan ka? Kaya mo pa bang panatilihing tumatakbo ang Zenith Group? Malamang mabangkarote ka agad. Samantalang ako, si Calvin Smith, ay magiging billionaire CEO pa rin. Naku, Ang husay ng asawa ko. iyan ang asawa ko. Oh my God. Ang galing talaga ni Calvin. Wala kayong hiya. Sarah, may fiancé ang asawa mo. At may lakas ka pa ng loob na kumapit sa kanya. Ano naman kung may fiancé siya? Mayaman ang asawa ko, kaya pwede siyang maglibang-libang kahit gusto niya. Wala akong pakialam kung may fiancé siya. Ang mahalaga lang sa akin ay kung paano niya ako tratuhin. Victoria, ano naman kung mayaman ka? Ang pera mo, ang lalaki mo, lahat sila sa akin din napupunta sa huli, hindi ba? Mahal, simula ngayon, ikaw na ang CFO. Lahat ng pera niya sa bahay ay sayo. Calvin Smith, hinahanap mo yan. Ako? Ako ang naghahanap? Victoria Sterling, ano ang gagamitin mong pananakot sa akin? Yung mga executive doon sa bahay, gaano na ba katagal mula nung huli mong sila nakita? Sa tingin mo, makikinig pa ba sila sayo? Calvin Smith, Wala kang hiya. Lahat ng meron ka ngayon ay galing lahat kay Miss Sterling. At pinagkanulo mo pa siya. Huwag mong kalimutan. Yung mga executive doon sa bahay, ako mismo ang nag-promote sa bawat isa sa kanila. Wala sila kung wala ako. Sa tingin mo, ilang taon ng pakana ay makakapawi sa utang na loob na yon? utang na loob? Victoria Sterling, huwag mong i-flatter ang sarili mo. Sa totoong mundo, ang tinatawag na utang na loob ay walang kwenta. Kung sino ang nagbabayad sa kanila, sila ang susundin nila. Ngayong gabi ay ang selebrasyon ng kasal ni Calvin Smith. Ang daming umiiyak at nagmamakaawang bigyan ako ng regalo. Naghihintay lahat sila sa baba ngayon. Maniwala ka man o hindi, isang tawag ko lang ngayon. At lahat sila aakyat. Gusto ko ring makita kung sumusunod pa ba sila sa iyo, Victoria. Siguradong giniginaw sila dyan sa baba. Umakyat kayo rito, lahat. Huwag sabihin na hindi ko kayo pinapasok. Congratulations po sa kasal ninyo, Mr. Smith. Mr. Smith,
Maraming salamat po sa pagpayag niyong pumunta kami rito. Oo, mga tulad namin ay talagang pinarangalan. Mr. Smith, kaming tatlo ay naghanda ng ilang maliliit na regalo para sa inyo. Hindi ito gaanong mahalaga, ilang milyong dolyar lang, yun lang. Kaya pakiusap, tanggapin niyo po. Victoria Sterling, nakita mo ba yon? Ito ang lugar ko, Calvin Smith, sa kumpanyang ito. Miss Sterling, kailan po kayo bumalik? Miss Sterling, tingnan nyo, bumalik kayo nang hindi man lang nagsabi sa amin. Tingnan nyo ito. Wala kayong dapat ikatakot. Meron akong magandang balita para sa inyo. Sinabi lang sa akin ni Miss Sterling. Nagdesisyon siyang ilipat lahat ng kanyang domestic assets sa akin. Ano, totoo ba? To? Galing. Wow, mula ngayon, independent na ang kumpanya natin. Pwede na tayong maging board directors. Oo, alam na namin yan noon pa. Ang lalaking pinakamahalaga kay Miss Sterling ay si Mr. Smith. Ang nararamdaman ni Miss Sterling kay Mr. Smith ay talagang kahanga-hanga. Sinungaling siya. Sino nagsabi sa inyo na ililipat ni Miss Sterling ang kanyang assets? Simula ngayon, tinatanggal ko kay Calvin ang lahat ng posisyon niya. Babawiin ko ang lahat ng karapatan ko sa domestic branch. Mr. Smith, ito. Huwag kayong mag-alala, lahat. Huwag niyo siyang pansinin. Matagal nang nag-public at nag-restructure ang domestic branch. Wala kahit isang share si Victoria Sterling. Ano ang karapatan niya para utusan kayo? Nasa akin lahat ng shares niya. Zoe, mula sa card na binigay mo sa akin, para sa ating mahal na Miss Sterling, mag-transfer ng $10,000. Ituring mo itong buyout ng lahat ng shares niya sa domestic branch. Wala kang kahihiyan. Ang domestic assets ng Zenith Group ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong dolyar. Bibilhin mo lang siya ng 10,000 dolyar? Kayo lahat ay handpicked ni Miss Sterling. Kung wala si Miss Sterling, hindi kayo makararating sa kinatatayuan ninyo ngayon. Talaga bang maniniwala kayo sa mga kasinungalingan ni Calvin? Miss Sterling, wala po kaming choice. Kami po ay mga tauhan ni Mr. Smith. Tama po, Miss Sterling. Hindi ba kayo mismo ang nagsabi na dapat naming sundin si Mr. Smith sa lahat ng bagay? Kahit na maghiwalay ang kumpanya, nasa panig kami ni Mr. Smith, hindi sa inyo. Anong tapang mong kausapin ako ng ganyan? Miss Sterling, sorry po talaga. Hindi ka na boss namin. Victoria Sterling, huwag mong subukan ang kapalaran mo. Binabalaan kita. Pumapasok ka ng walang pahintulot at balak mo akong saktan. Sinira mo ang bahay ko. Pinunit mo ang wedding dress ko. Bilang mga may-ari ng bahay dito, ako at ang asawa ko may karapatan anumang oras na ipagtanggol ang aming sarili laban sa iyo. Sige, sa lahat ng taon kong pagsuporta, mga walang utang na loob ang pinalaki ko. Akala mo ba sa sarili mong kakayahan, ikaw na ang masusunod sa bansang ito? Sasabihin ko sa'yo, kung wala ang resources ko, wala ka. Wala ka. Iparating mo ang mga utos ko. Kanselahin agad ang lahat ng operasyon ng branch office. Gawin mo na ngayon. Ano? Na-cut off ang loan? At na-seize ang shipment? Nakansela ang investment? Paano nangyari iyon? Mr. Smith, may malaking nangyari. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Anong nangyayari? Mr. Smith, ang mga bangkong pumayag na magpahiram sa atin ng pera, biglang tinanggal ang mga loan natin na nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong. Ngayong wala na ang mga loan, hindi na natin mapapanatili ang daloy ng pera. Pwedeng maputol ang funding chain ng kumpanya. Opo, Mr. Smith. Na-stuck sa port ang shipment na iyon. Sabi nila hindi kumpleto ang paperwork. May loan tayo dito. Hindi natin kayang madelay. Mr. Smith, tinawagan lang ako ng mga investors. Lahat ng investments na napag-usapan natin ay kinansela na. Ano ang gagawin natin? Imposible yan. Paano naging sabay-sabay ang lahat ng problema? Paano nangyari ito? Ikaw ang nasa likod nito. Ako yun. Calvin Smith, hindi mo ba naiintindihan? Freight loans, investments, lifeline ng kumpanya mo, ang upstream at downstream supply chains, lahat nasa kontrol ko. Akala mo hawak mo ang assets at shares, ibig sabihin nasa iyo na lahat? Kung wala ang resources ko, ang assets sa kamay mo ay isang walang laman na shell. Mr. Smith, siya. Totoo po ang sinasabi niya. Ang buong kumpanya po ay stuck mula taas hanggang baba. Talagang naging empty shell na po tayo. Calvin Smith, hindi mo ba naiintindihan? Kung wala ang suporta ni Miss Sterling, isa kang talunan. Imposible.
May shares pa ako. Mayroon pa akong 70% ng shares ng kumpanya. CEO pa rin ako na worth 10 billion. Wala nang halaga ang stocks natin ngayon. Mr. Smith, ang lahat ng yaman natin ay nasa stocks ng kumpanya. Tapos na. Wala na talaga. Kung wala ang suporta ng negosyo, ang iyong stocks ay isang ilusyon lang. Calvin, nakuha mo na ba? Lahat ng ibinigay ko sa iyo, kaya kong bawiin kahit kailan. Miss Sterling, mali po ako. Hindi po dapat kita pinagtaksilan. Ang gago ko po. Dapat po akong mamatay. Hindi po, hindi. Miss Sterling, mali po kami. Magbabankrupt na ang kumpanya. Wala na kaming natitira. Nakikiusap po kami sa inyo. Pakiusap po, patawarin ninyo kami ng isang beses lang. Magbabago na po kami at magsisimulang muli. Ano ba yung sinabi nyo? Mga walang utang na loob kayong aso. Buti nga sa inyo at nalugi kayo. Mr. Smith, dali! Magsusumamo kayo kay Miss Sterling. Kausapin ninyo ng maayos si Miss Sterling. Sabihin nyo lang, siguradong papayag siya. Tama po, Mr. Smith. Di ba ikaw ang fiancé niya? Mahal na mahal ka ni Miss Sterling. Mr. Smith, iligtas mo kami. Fiancé? Calvin Smith hindi na fiancé ko. Anong sabi mo? Mr. Smith, ano bang nangyayari? Ako. Victoria, wag mong gawin to sa akin. Huwag mo akong tawaging ganyan. Di ba ikaw ang nagsabi niyan? Nakalimutan mo na ba? Boss mo lang ako. Hindi yan ang akala mo. Victoria, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Ikaw ang fiancé ko. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Kung talagang fiancé mo ako, sino yang babae? Mahal, Ako, sino ang asawa mo? Sino ang kausap mo? Honey, huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, mauuwi ba ako sa ganito? Victoria, please, nakikiusap ako. Diborsyuhin ko siya agad. Nagkamali ako. Magbabago na ako. Okay? Please, wag mo akong iwan. Wag mong sirain ang kumpanya natin. Nawala na lahat ng pera at status ko. Huwag kang makipag-divorce. Hindi ba ngayon ang wedding celebration ninyo? Nagmakaawa ka na wag kitang iwan? Hindi ba kayo ang nagsabi sa akin na umalis? Lumayas kayo! Umalis kayo sa bahay ko! Umalis kayo! Umalis kayo sa bahay ko ngayon. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba ito ang bahay natin? Tama, Calvin. Ngayon ang wedding celebration natin. Anong ibig mong sabihin sa we? Ito ang bahay ko. Ang bahay ko kasama si Victoria. Kayo dalawa, umalis kayo ngayon din. At kayong lahat. Umalis kayo. Lumayas kayo. Umalis kayo. Ngayon. Labas. Victoria, ito na ang bahay natin. Happy ka na. Wala itong kinalaman sa iba. Alam kong nagkamali ako. Galit ka sa akin. Sige, saktan mo ako. Kumalma ka lang. Sige, saktan mo ako. Okay? Mahal, huwag kang umalis. Deser ko yun. Calvin, baliw ka ba? Victoria, alam kong galit ka pa sa akin. Paano ba kita mababawi? Gagawin ko ang lahat para maayos ang lahat sa'yo. Pero nagmamakaawa ako. Huwag mo akong iwan. Kompensasyon? Calvin, niloloko mo ba ako? Wala na akong kinalaman sa'yo. Hindi ko kailangan ng kompensasyon mo. Sana lang, hindi na kita makita ulit. Hon, wag mo namang sabihin yan dahil galit ka lang. Nakikiusap ako sa'yo. Ang sakit talaga ng nararamdaman ko ngayon. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Wala akong gusto. Ikaw lang. Okay? Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Sinira mo ng tuluyan ang puso niya. Tara na. Mahal, nakikiusap ako. Wag mo akong iwan.
Hindi mo naaalala na allergic ako sa pollen, di ba? Huwag kang magalit, hindi worth it. Mula ngayon, lahat ng posisyon ni Calvin Smith sa kumpanya ay sasaluhin mo. Tungkol sa mga top executives na sinuportahan niya, lilinisin ko silang lahat. Ang matitira sa iyo. Si... Victoria, ako ito. Nanay ni Calvin. Mrs. Smith? Bakit po kayo tumatawag sa akin? Oh, narinig ko lang kay Calvin at sinabihan akong kausapin ka para matauhan ka. Narinig ko na trinash ang bahay ninyo. Sabi ni Calvin, ayaw mo na sa kanya. Nag-aaway lang kayong dalawa at magbabati rin agad. Normal lang naman mag-away. Mrs. Smith, gusto kong malaman ang nangyari sa pagitan ni Calvin at Sarah. Alam niyo ba? Oh, sa pag-ibig. Sino ba ang hindi nagkakamali? Nagkamali lang siya ng pagkakamaling karaniwan sa lalaki. Talagang mahalaga ka kay Calvin. Tama na, kita tayo sa korte. Hindi ka naman galit, di ba? Wala na yang importansya. Maliit na bagay lang. Tara na. Anong sinabi mo? Pinatayan ka niya. Tapos na. Talagang tapos na. Mahal, naligtas tayo. Sino ang tinatawag mong honey? Kasalanan mo tong lahat. Kung hindi dahil sa'yo, ako, si Calvin Smith, babagsak ba ng ganito? At nangahas ka pang tawagin akong honey? At nangahas ka pang magpakita sa akin? Impyerno ka! Impyerno ka! Mahal, tumigil ka na. Makinig ka sa akin. Tigil, makinig ka sa akin, Calvin. Gusto mo pa bang bumalik bilang CEO ng iyong Zenith Group? Ayaw mo bang ibalik ang glory days natin? Siyempre, pangarap ko yan. May gustong makipagkita sa atin. Basta't makikipagtulungan tayo sa kanya, magkakaroon tayo ng chance na bumalik sa taas. Sino? Malayong kamag-anak ko, Arthur Miller. Si Mr. Miller ay malaking tao sa semiconductor industry. Kakagawa lang niya ng major tech breakthrough. Sabi nila, magti-trigger ito ng malaking lindol sa global chip industry. Ang value nito ay off the charts. Kung makukuha natin ang tech na ito, kalimutan mo na si Victoria Sterling? Kahit ang buong Zenith Group ay nasa ilalim ng ating utos. Pero, bakit niya ibibigay sa atin ang ganyang tech? Syempre, dahil respeto niya sa akin bilang kamag-anak niya. Miller? Mr. Miller, tagal na noong huli tayong nagkita. Mahigit 10 taon na, di ba? Oo. Uy. Sino naman ito? Mr. Miller, ito ang asawa ko. Siya yung sinabi ko sa'yo dati. Dating head ng operations ng Zenith Group sa Asia, si Mr. Calvin Smith. Hello, Ginong Smith. Hello, Professor Miller. Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Pacquiao maupo, Ginoong Miller. Wala siyang alam tungkol sa... Kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Victoria, huwag mong sabihin. Ang proyektong ito mula sa aming laboratorio ng pananaliksik. Tinatawag namin itong teknolohiyang arkitekturang nanostacking. Ito ay isang bagong proseso ng paggawa ng microchip. Kumpara sa kasalukuyang pangunahing litografiya, ang katumpakan at episyente nito sa enerhiya ay 12-dosenang beses na mas mahusay. Kaya masasabi mo, gamit nito, ang pagganap ng microchip ay magkakaroon ng malaking paglukso. Teleponong matalino, intelihensyang artipisyal, autonomous na pagmamaneho, bawat larangan na umaasa sa mga microchip ay ganap na muling isusulat. Hindi ako nag-exaggerate. Ito ay makakapag-trigger ng tech revolution sa global chip industry. Sa ngayon, 12-dosenang tech giants at chip tycoons ay lumapit na sa amin tungkol sa tech agency deal. Hoy, yung sa inyo, isa sa kanila, Zenith Group. Zenith Group? Oh, ang chip industry plans ng Zenith Group ay depende rin sa aming nano-stacking architecture technology. Ganito na lang, sa susunod na dekada, sino mang hindi makakuha ng teknolohiya namin ay mawawala sa chip industry. Kaya si Victoria Sterling, siya. Hindi. Si Miss Sterling mula sa Zenith Group
ay kailangan ding magmakaawa sa iyo, Professor Miller, para matapos ang proyektong ito. Pwede mong sabihin niyan. Uy, Sarah, sa sinabi mo, dating nagtatrabaho si Calvin sa Zenith Group. Na-meet mo na si Miss Sterling? Oo naman. Basta, hindi ganun kakilala. Oh, oo, hindi naman. Ganoon ba? Mr. Miller, ganito kasi. Si Calvin, kamakailan lang, ay umalis sa Zenith Group. Nag-iisip siyang magsimula ng sarili niyang negosyo. Nagtatayo ng karerang para sa kanya lang. Kaya, nung malaman kong may kailangan ka, akala ko, iko-connecta ko kayong dalawa. Dahil sa track record at kakayahan ng asawa ko, siguradong maaari mong ipagkatiwala ang ahensya para sa teknolohiyang ito sa kanya ng buong tiwala. Para sa akin, tumatanda na ako at nasa akademya ako sa buong buhay ko. Oh, tungkol sa negosyo, wala talaga akong alam dahil napakahalaga ng teknolohiyang ito. Mga kumpanya sa buong mundo ay nag-aagawan para dito. Sino ang makakakuha at sino ang hindi? Magkano ang singil sa lisensya? Ang pag-iisip lang dito ay nahihilo ako. Ako talagang nangangailangan ng isang kabataan na tumulong sa akin para ganap na pangasiwaan ang teknolohiyang ito. Mr. Miller, masaya po akong makatulong sa inyo dito. Magaling. At ikaw, asawa ka ni Sarah. At si Sarah ay kamag-anak ko rin na mas bata. Kaya ipinapaubaya ko ito sa iyo. Makakapagpahinga na ako. Gusto kong magsimula ka ng bagong kumpanya. Ibinibigay ko ang pandaigdigang ahensya para sa teknolohiyang ito sa iyo upang patakbuhin. Maraming salamat po sa tiwala ninyo, Mr. Miller. Hindi namin kayo bibiguin. Tiyak na matatapos namin ang trabaho. Magaling. Sa susunod na linggo, magkakaroon ako ng press conference para ipakilala ang nano-stacking architecture technology at mga kaugnay na bagay. Tiyakin, Na dumalo kayo bilang aming agency. Opo, mataas ang pag-asa ko sa inyo. Ipagpatuloy ninyo. salamat po, Mr. Miller. Mr. Miller, aalis na po kami. See ya. Oh my God, ang galing. Nananaginip ba ako? Ang nano-stacking architecture technology. Sa teknolohiyang ito, Ang pagiging bilyonaryo ay madali lang. Ano sa tingin mo, honey? Hindi ba ang galing ko? mahal, ang galing mo. Babe, narinig mo ba yung sinabi ni Mr. Miller? Dahil nawala na ang nano-stacking architecture technology, ang Zenith Group ay itutulak palabas ng chip market. Kung gusto niya ang teknolohiya natin sa oras na iyon, ipapaluhod ko si Victoria sa iyong paanan. Umiiyak at nagmamakaawa para sa iyong kapatawaran. Kukunin ko lahat ng kahihiyan na dinanas ko at isusukli ko lahat. Professor Miller Poo. Tagal na nating hindi nagkita. Anong karangalan na makita ka rito? Professor Miller, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang tao. Ito si Julian, ang fiancé ko. Professor Miller po. Sige, maupo po kayo. Narinig ko na si Miss Sterling ay bumalik dito para i-grow ang business niya. Ang galing. Kahit gaano pa kaganda sa ibang bansa, ang ating mga ugat ay laging narito sa ating bayan. Opo, at salamat sa suporta ng fiancé ko. Unti-unti ko nang inililipat ang mga assets at business ko pabalik dito. Kumusta po kayo? Narinig ko na halos 12 ng tech moguls ay nagkukumpulan sa paligid ninyo araw-araw na nagmamakaawa para sa tech license ninyo. Naku, wag mo na akong simulan. Itong mga matatanda kong buto, hindi na kaya ang paghihirap na ito. Nag-iisip akong magtayo ng agency. Mula ngayon, lahat ng mga walang kwentang bagay na ito, ibibigay ko na lang sa kanila. Uuwi na ako at mag-enjoy sa tahimik na pagre-retiro. Talaga? Kung gusto kong gamitin ang teknolohiya mo sa hinaharap, kailangan kong pumunta at magmakaawa sa agency mo. Uy, Miss Sterling, wag naman po kayong magsabi ng ganyan. Baka hindi alam ng iba, pero alam ko naman. Ang buong research team namin, mula taas hanggang baba, nakaraos lang dahil sa inyong suporta. Ikaw ang nag-isang investor ng nano-stacking architecture technology. Ngayong matagumpay na ang research, hindi namin hahayaan na basta sino man ang gumamit nito, pero hindi namin ipagkakait sa inyo, Miss Sterling. Kung magagawa ko man ang ganyan, tao pa ba ako? Professor Miller,
Nagbibiro lang si Miss Sterling sa inyo. Sa naririnig naming sinabi ninyo, makakapanatag na kami. Hindi iyon biro. Miss Sterling, pinapunta ko po kayo ngayon. Gusto ko rin pong pirmahan ng kontrata sa inyo ng maaga. Ito ang permanenteng authorization letter para sa nanostacking architecture technology. Hindi ko masasabi sa ibang kumpanya kung ano ang gagawin nila. Pero dito sa akin, ikaw ang laging priority, Miss Sterling. Pirmahan na lang muna natin ang kontratang ito. Tungkol sa mga detalye, ipapakipag-usap ko sa ahensya ko sa inyo. Sa kontratang ito, tiniyak kong magdagdag ng espesyal na clause. Kahit anong mangyari, kung lalabagin ko ang kontrata, pwede mo akong kasuhan. Walang pasubali. Ako at ang ahensya ko ay kailangang magbayad sa iyo ng $1 bilyong ng walang kondisyon. Tingnan mo doon, nandito na ang kinatawan ng nanostacking architecture technology. Hi, pwede ka naming interview? Hello, so ikaw ang namamahala sa ahensya ng nanostacking architecture technology? Ipinapahayag ko ang press conference ng karapatan ng ahensya ng Nanostacking Architecture Technology opisyal na bukas. Salubungin natin ang chairman natin, G. Calvin Smith. Chairman? Siya pala ang head ng ahensya na iyon. Tingnan, nandito na ang agent ng Nanostack Tech. Hello? Pwede po ba akong makipag-interview sa inyo? Hello. Kayo ba ang acting head ng Nanostack Architecture na teknolohiya? Idineklara ko ang press conference ng Nanostack Agency na opisyal nang nagsisimula. Salubungin natin ang chairman ng ating kumpanya, G. Calvin Smith. Chairman, Fiti, ang head ng agency na iyon ay siya pala. Ngayon, hayaan ninyo akong ipakilala mula sa ahensya para sa Nanostacking Architecture Technology ang tatlong general managers, Zoe, Henry, at Chris. Teka, di ba sila tatlo ay mga kaklase ni Victoria noong college? Ang mga to, sumabit lang talaga sa kanya at naging general managers din. At mula sa ahensya para sa Nanostacking Architecture Technology, ang Vice Chairman, ako yan. Sa kahilingan ni Professor Miller, kami ay ganap na magre-representa sa mga licensing matters para sa Nanostacking Architecture Technology at hahawak ng lahat ng kaugnay na usapin. Ipinapahayag ko ngayon na opisyal ng bukas ang press conference. Bago magsimula ang press conference na ito, may sasabihin ako. Sa lugar na ito, may isang tao na hindi na makakasama sa atin sa natitirang press conference. Pinaaalis ko siya sa venue ngayon din. Ikaw ang taong iyon, Julian. Calvin, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi kong hindi ka welcome sa press conference na ito. Umalis ka na dito ngayon din. Calvin? Ito ang press conference para sa Nanostacking Architecture Technology. Pinaaalis mo ba ako? At anong karapatan mo? Dahil ako ang rep ng Stacking Technology, inatasan ako ni Professor Miller na mamahala sa lahat ng licensing para sa teknolohiya. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng gumamit nito at kung sino ang hindi. Ako ang may autoridad. Iyan ang nagbibigay sa akin ng karapatan. Bakit hindi mo pa siya pinaalis? Tignan natin sinong mangahas. Calvin, kumakatawan ako sa Zenith Group. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako kausapin. Zenith Group basura. Ang tapang mong insultuhin ang Zenith Group. Julian, mukhang hindi mo pa rin gets. Ang stacking technology ang future. Pag-asa ito. Maaring may lakas pa ang Zenith Group ngayon. Pero kung wala ang stacking technology natin, wala ka na. Ano ba ang silbi ng pagmamayabang mo ngayon, Julian? Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw. Kahit si Victoria Sterling pa ang humarap sa akin, luluhod siya at magmamakaawa. Mga kaibigan sa press, may announcement ako. Mula ngayon, ang kumpanya ko ay puputulin ang lahat ng ugnayan sa Zenith Group.
Hindi napapayagan ng Zenith Group na gabitin ang stacking technology. Diyos ko, nakikout ang Zenith Group. Ganun lang. Kaya, siguradong ma-eliminate ang Zenith Group ng market. Julian, gets mo? Kung gets mo, lumayas ka na dito. Wala kang karapatang tumayo dito. Anong tinatawanan mo? Tinatawanan kita. Walang kwentang tanga. Alam mo ba yung sinabi mo? Pinagbawalan mo ang Zenith Group na gumamit ng stacking technology? Tumahimik ka. Anong nakakatawa doon? Sinabi kong hindi, at yun na yun. Sino ka bang akala mo? Puro kalokohan yung sinabi mo. Ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan sa akin. Ako ang agent ng stacking technology. May karapatan ako. Ganoon ba? Sinusubukan mo lang akong inisin. Di ba? Julian, Walang kwenta. kahit anong sabihin mo, hindi nito mababago ang desisyon ko. Maliban kung ano? Maliban kung dadalhin mo si Victoria Sterling dito para harapin ako, luhod at humingi ng tawad sa akin. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng reporters, aminin na mali siya at aminin na ikaw ang ibang babae at saka mapagpakumbabang hilingin sa akin na bumalik sa kumpanya at gawin akong pangunahing shareholder ng Zenith Group. Kung mangyari iyon, marahil lang, isasaalang-alang ko na bigyan ng Zenith Group ng technology license. Kung hindi, kalimutan mo na iyan habang buhay. Calvin Smith, sobrang delusional mo. Sige, kung ganoon, wala na tayong mapag-uusapan. Julian, uulitin ko, pakiusap, umalis ka agad sa venue. Kung hindi, huwag kang magalit kung bastos ako. Wala na sa laro ang Zenith Group nyo. Tanggalin kami? Excuse me? Sa mga talunan na tulad mo, wala ka pa rin karapatan diyan. Wala kang karapatan. Ibinigay ni Mr. Miller ang stacking technology ng buo sa akin. Nakuha mo? Umalis ka na. Umalis ka ngayon din. Basura na ang Zenith Group. Eksakto. Kumpara kay Sara nating, talagang walang kwenta. Julian, sayang, maling babae ang sinuportahan mo. Nagmamayabang si Victoria ngayon, pero malapit nang matapos ang kanyang panahon. Ang babae ko ang may hawak ng agency rights ng stacking technology. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Isang salita niya ang magpapasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Oh, talaga? Tingnan natin kung mananatili ang kumpiyansa mo pagkatapos nito. Ano yan? Ito ang permanenteng authorization letter na nakuha namin. Para sa stacking technology. Anong ibig mong sabihin sa permanent use? Imposible. Saan niya nakuha yon? Paano yan, Calvin? Gusto mo makita? Calvin, nababaliw ka na. Pekeng kontrata. Pinunit ko yan. Ano ngayon? Paano ka nangahas na lokohin ako ng pekeng kontrata? Ikaw ang baliw talaga. Peke, paano ka nangangahas magsabi niyan? Kasi hindi ko pa yan nakita. Ako ang agent. Bawat kontratang hindi ko nakita, peke. Julian, tigilan mo na. Hanggat hindi ko ito pinapayagan, wala na ito para sa Zenith Group. Mga reporter, makinig kayo. Ako, Calvin Smith, ay nagdedeklara na hanggat isang araw man akong agent, hindi kailanman magagamit ng Zenith Group ang stacking technology. Hindi ko ito babawiin. Calvin, ngayon ikaw naman ang magsisisi. Ngayon, salubungin natin ang stacking technology na tagapagtatag, si Professor Miller. Nandito na si Mr. Miller. Ngayon, salubungin natin ang co-founder ng stacking technology, angel investor, at permanenteng autorisadong user ng stacking technology, si Mr. Lee. Professor Miller po. Pwede ko pong itanong kay Miss Victoria Sterling, ano ang ibig sabihin ng co-founder? Si po. Sasagutin ko yan. Stacking technology? Pinondohan ni Miss Sterling mula simula hanggang dulo, isang tech project na kanyang inalagaan at binuo, si Miss. Sterling ay kapwa ang aming research studio ng Anghel na mamumuhunan at co-founder. Ano naman ang ibig sabihin ng permanent authorized user? Sasagutin ko rin iyan.
Bilang inventor ng stacking technology, pampublikong ipinapangako ko na permanenteng autorisahin si Miss Sterling at ang kanyang Zenith Group na gamitin ang aming stacking technology. Miss Sterling, maupo muna tayo. Si, Anong problema, Miss Sterling? sila'y Oh, ito ang mga agent ko. kinakatawan nila. Anong problema, Miss Sterling? May problema ba? Kapwa tagapagtatag. Anghel na mamumuhunan, permanenteng autorisadong gumagamit. Tapos na ang lahat. Professor Miller, mukhang ang ahensyang pinili ninyo ay may maraming iba't ibang opinyon tungkol sa ating pagtutulungan. Miss Sterling, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, different opinion? Anong nangyayari, honey? Mukhang sobrang close niya kay Mr. Miller. Honey, magsalita ka naman. Narinig ko na, idineklara mo na, bawalan mo ng tuluyan ang ating Zenith Group sa paggamit ng stacking technology. Ano? Sinabi mo talaga yon? Professor Miller, malamang may misunderstanding. Walang misunderstanding. Sa tingin ko wala namang misunderstanding dito. Siya mismo ang nagsabi ng eksaktong mga salitang iyon. Lahat ng reporter dito ay makakapagpatunay niyan. Calvin Smith. Mr. Smith, dapat ba kitang tawaging Chairman Smith ngayon? Ang kapal ng mukha mo. Mr. Miller, hindi ba po ninyo sinabi yon? Ako po ang may buong autoridad sa lahat ng usapin ng stacking technology. Pero hindi ibig sabihin na pwede mong gawin ang gusto mo. Alam mo ba kung sino si Miss Sterling? Ano ba si Miss Sterling para sa akin? Mr. Miller, wala po talaga akong alam. May misunderstanding siguro dito. Talagang misunderstanding. Misunderstanding. Pero pinunit mo ang kontrata at sinira ang deal sa publiko. Misunderstanding din ba yon? Ano? Anong sinabi mo? Kanina lang. Pinunit ni Calvin Smith ang kontrata na pinirmahan natin kanina. Professor Miller, Parang naaalala ko na sinabi ninyo, May clause ang kontrata na ito. kung sa anumang oras ay lalabagin ninyo ang kontrata, Pwede ka naming kasuhan. Ikaw at ang iyong ahensya ay kailangang magbayad ng 1 bilyon na danyos. ano? Anong sinabi mo? 1 bilyon na kompensasyon. Baliw ka ba? Calvin, hindi mo ba nabasa ang kontrata? Nandito lahat sa itim at puti. Professor Miller, ano na po ang gagawin natin? Wala ba po tayong karapatan na ipatupad sa inyo ang kontrata at magbayad ng kompensasyon? Ito. Sabihin mo, hindi ba ikaw ang pumunit ng kontrata? Linawin mo sa akin. Paano mo babayaran ito? Dapat mong linawin ito. At paano mo babayaran ang 1 bilyon? Mr. Miller, mali po ako. Mr. Miller, sumusumpa po akong wala akong alam. Pakiusap po, huwag ninyo akong pabayaran. Kahit ibenta mo ako ng 1 bilyon, hindi ko pa rin kayang bayaran. Honey, magsalita ka. Dali, ipaliwanag mo. Mukhang may misunderstanding dito. May misunderstanding talaga. Anong misunderstanding? Nakuha mo ang agency rights ng stacking technology at saka determinado kang i-blackmail ako. Pero ngayong bigo ang blackmail. Anong misunderstanding pa ang meron? Hindi ba sinabi mo na dati kang CEO ng Zenith Group? Hindi ba ikaw ang namamahala sa Asia region? Hindi ba close kayo ni Miss Sterling? Tungkol kay Miss Sterling, ilan bang kasinungalingan ang sinabi mo? Hindi siya nagsinungaling. Totoo siyang CEO ng Zenith Group at totoo na close sila ni Victoria. Pero mas importante, dati siyang fiancé ni Victoria Sterling. Ikaw ang fiancé ni Miss Sterling? So ano siya sa'yo? Well. Kayo bang dalawa nagtutulong para i-scam ang isang matanda tulad ko? Ginagamit nyo ang agency rights ko para i-set up si Miss Sterling at ako. No, pakinggan mo ako. Mr. Miller, Mr. Miller, Mr. Miller, hindi ko sinadyang saktan ka. Sa tingin mo hindi sinasadya yon? Para mo na akong tinatapon sa mga lobo. Ipinapahayag ko na mula ngayon, binabawi ko ang lahat ng karapatan mo. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang stacking technology sa'yo. Mr. Miller,
Nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo pwedeng bawiin ang karapatan naming ahensya. Magbabago na kami. Magsisimula kaming muli. Hindi ba't pakikipagtulungan lang sa Zenith Group? Gagawin namin yan. Gagawin namin anong sabihin mo. Mr. Ling, kahit anong sabihin mo, makikipagtulungan kami ng buo. Pakiusap, huwag niyong kunin ang aming mga karapatan sa ahensya. Ako, alam kong sobra akong nagkamali. Hindi ka talaga nagsisisi. Alam mo lang na wala ka ng pag-asa. Gusto mong gamitin ang mga karapatang ito para sa sarili mong pakinabang. Mga taong katulad mo, walang makikipagtrabaho sa iyo. Hindi iyon ang totoo. Alam kong sobra akong nagkamali. Nagbago na ako. Honey, magsalita ka naman. Pakiusap, magmakaawa ka sa kanila. Sabihin mo na ngayon. Victoria, patawarin mo ako. Isang huling pagkakataon lang, okay? Wala na akong kahit ano ngayon. Ang kumpanya ko, trabaho ko, lahat nawala na. Kung mawawala rin sa akin ang mga karapatang ito, talagang hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Gusto mo pa ba ang mga karapatang ito? Gusto ko talaga, basta mapatawad mo ako. Basta makuha ko pa rin ang agency rights. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Gagawin ko lahat. Talaga? Kung ganoon, pag-usapan natin ang kompensasyon. Ano? Kompensasyon? Pinunit mo ang kontrata. 1 bilyon ang kabuuang pinsala. Wala kang maipapakitang 1 bilyon ngayon. Wala kang tsansa. Kaya pwedeng hulugan. Ang 1 bilyong kompensasyon pwedeng hatiin sa 30 taon. Tungkol naman sa taunang interes, kukunin lang namin ang 20%. Sa ganoong paraan, kailangan mo lang kaming bayaran ng $200 milyong kada taon. $200 milyong. Simple, di ba? Bayaran mo. Pwede pa nating pag-usapan ang agency rights. Anong $200 milyong? Baliw ka ba? Hindi mo mabayaran? Walang problema. Pwede kayong magbayad ng sama-sama. At ang mga executives na ito sa company mo ay lahat pwedeng magbayad. May lakas ang marami. Anong sinabi mo? Sama-sama. Bakit kami dapat magbayad ng sama-sama? Wala kaming kinalaman sa kanya. Nung ginawa ko kayong executives, hindi yan ang sinabi ninyo. Ibinabahagi natin ang mabuti at ang masama. Sino ang magbabahagi ng masama sa'yo? Miss Sterling, ako. Mayroon akong ire-report. Gusto kong tubusin ang sarili ko. Ilalantad ko ang mga issue ni Calvin. Bukod kay Sarah, may iba pa siyang babae. Anong sinabi mo? May ebidensya ako. Bukod kay Sarah, may iba pa siyang kerida. Higit sa isa. Ang lalaking walang hiya, dapat makulong. Nandito ang mga video at litrato. Maraming ebidensya. Anong sinabi mo? Totoo ba yan? May iba pa siyang babae? Talagang totoo. Meron akong mga video dito at mga litrato. Maraming ebidensya. Calvin, sobra mo akong binigo. Victoria, kasalanan ko. Na-manipulate ako ng lalaking ito. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Sorry, hindi ako interested. Ipaubaya sa batas ang ginawa mo. Kayong dalawa, umuwi na kayo at hintayin ang hustisya. Victoria, wala na akong natitira ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, tulungan mo lang ako sa huling pagkakataon. Calvin, ikaw ang may kasalanan nito. Walang tutulong sa'yo. Kapag nakakulong ka na, pag-iisipan mong mabuti ang bawat pagkakamali mo. Bakit? Bakit ko ba? Sumuko na sa pagiging partner ni Miss Sterling. Huli na para magsisi. Hindi karapat-dapat ang mga taong iyan sa galit mo. Wala yun. Maliliit na bagay lang. Hanggat kasama mo ang mga taong nagmamahal sa'yo, hanggat may lakas ka ng loob na yakapin ang buhay, bukas ay magiging magandang araw. Tara na.